So, nagpagawa siya ng dalawang painting. Kinuha ng PSG, yung isa, and presumably, Nga yan yung kwento niya eh. Hindi yan yung kwento niya, palad eh. Itong palad ko, dapat dumadapo sa mukha mo to eh. Hindi yan ang kwento niya. Ang kwento niya, siya nagbigay ng painting na yan. Wala siyang kwento doon na meron ako. Ginawa yung painting na yan ng artist ko. Ng scholar ko. Yun yung kwento niya, binabago mo eh. Gago ka ba? Mong baguhin. Sinasabi mo ngayon na ang ibig sabihin ni Ramil Madriaga, nagpagawa ako ng dalawang painting na ganyan. Yung isa binigay ko kay Inday Sara. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi ni Madriaga, meron yung painting na yan, akin yan, ginawa yan ng ano ko. Ginawa yan ng artist ko. Yun ang pagkakasabi niya sa Congress. Ba't binabago mo? Kung yan naman pala yung totoong istorya, may dalawang painting na pinagawa, kung yan naman pala, di sana yan yung sinabi niya under oath, nakalagay sana yan dun sa kanyang affidavit. Hindi. Utangin na niloloko mo kami, palad eh. So, ano ba yung mga totoong balita? Na bobo si Bongbong, ganyan. Na incompetent siya, natanga siya, wala siyang silbi, wala siyang nagawa sa bayang Pilipinas, wala siyang ginagawa sa problema ng bayang Pilipinas, wala siyang solusyon sa lahat ng mga paghihirap ng mga Pilipino. Yan po, hindi po fake news yan. It's been 4 years mga bossing. It's been 4 years. Nasaan na yung Maharlika Investment Fund? Nasaan na yung pagpapaliwanag nila sa ibinentang mga ginto ng Pilipinas? Tayo ang may pinakamaraming binentang ginto, tayo ang may pinakamalaking utang, tayo ang may pinakamalaking budget ngayon sa lahat na sa history ng Pilipinas, ngayon ang pinakamalaking budget. Pero wala naman tayong nararamdaman. Yun ang dapat na tinatanong natin. At mga kababayan natin naghahanap na. Yung mga kababayan natin nagko-content na, nagpo-post na, hinahanap na yan, tapos ayun. Oo, kakasuhan nila yan ng pagpapakalat daw ng fake news. Anak ng tinapay. Oo, pati yung mga kababayan natin na alalang-alala na sa kalagayan ng Pangulo. Dahil yung Pangulo papayat na ng papayat, pasabog na ng pasabog. Palala na ng palala yung kanyang pagiging lutang. O kaya nagre-request na sila, drug test naman dyan. Asan na? Kailan ba yan? Kailan ba yan drug test na yan? Diyos ko po. Katulad yan, hindi ba si Auntie Claire? Hindi ba nagre-request tayo mga bossing? Nagre-request tayo ng yung magpakita sila ng medical bulletin o kaya ng medical certificate na nagsasabi na fit ang ating presidente, wala siyang problema, kaya niyang tapusin yung kanyang termino. Kasi kung halimbawa meron kang sakit, sabihin na natin may cancer ka. O kung yung cancer mo naman, yung mga gamot na iniinom mo, hindi naman, it will not impair you sa pagdidesisyon mo. It will not impair your decision making. It will not affect your job, your function as a president. Okay man lang yan. Ba't hindi nyo kasi ilabas kayo talaga ngayon? Ngayon mga bossing, etong Malacanang, nung nakaraan lang nag-press con sila, no? Pinakita nila yung si Pangulong Duterte daw, hindi nung nire-request daw yung kanyang medical bulletin ay hindi daw inilabas ni Pangulong Duterte. Sabi niya, ano ko bali? Ano ang difference noon? So parang ang sinasabi ni Claire Castro doon sa yung paliwanag niya na hindi naman nagpakita si Pangulong Duterte. So ibig niyo sabihin, dahil hindi nagpakita si Pangulong Duterte noon, hindi na rin kayo magpapakita ngayon. So idol niyo si Pangulong Duterte. Akala ko ba masamang tao si Pangulong Duterte? Akala ko ba hindi siya matino? O akala ko ba hindi niyo susundan yung mga ginagawa niyang mali? Kung mali naman pala yung hindi niya pagpapakita ng medical bulletin nung panahon niya, ba't hindi niyo itama ngayon? Bakit ginagaya ninyo ngayon yung hindi niya paglalabas ng medical bulletin nung panahon niya? At saka ang pinakamalaking diferensya kasi dito mga bossing, bibigyan ko kayo ng pagkakaiba. May pagkakaiba ba sa hindi pagpapakita ni Bongbong Marcos ng medical bulletin ngayon sa hindi pagpapakita ni Pangulong Duterte ng medical bulletin noon? Sa akin meron. Kay Marcos kaya kailangan niya magpakita ng medical bulletin kasi nga wala na pag nagsasalita siya kung ano-ano na. O ano-ano na sinasabi, tumutulo na yung sipon niya. Tapos uutal-utal na, paikot-ikot, akala mo lasing. Akala mo lango, hindi ko alam kung lango ba sa alak, lango ba sa gamot, o lango sa medical, sa alaksan. Hindi natin alam kung saan siya lango So, kailangan niya talagang magpakita kasi unang-una sa lahat, wala naman tayo nakikitang resulta ng trabaho niya. 4 na taon na siya nandiyan, putang ina pa, jumping jack lang.
Yun ang sagot niya sa mga katanungan ng mga Pilipino. O, isa pa, mga bossing, ha. Si Bongbong Marcos, -9 ang kanyang approval and trust rating. Dahil -9 yung kanyang approval and trust rating, 4 na taon na, hindi na umangat-angat yan, palubog pa ng palubog. Ngayon, kukwestiyonin ng mga tao. Ang mga kumukwestiyon at humihingi ng medical bulletin kay Bongbong Marcos, totoong tao, mga Pilipino. -9, ibig sabihin, putang ina yan, banas na banas talaga mga Pilipino sa kanya. Kaya nagtatanong ang mga Pilipino, kailangan ilabas yung medical bulletin niya. O ngayon, dito kay Pangulong Duterte, hindi siya naglabas ng medical bulletin noon. Sino lang ba nangihingi ng medical bulletin kay Pangulong Duterte? Mga dilawan tae. Mga alagad ni Lening bagsak sa bar exam. Mga alagad ni Lening ogag. Mga alagad ni Lening mga walang utak. Mga utak taho at utak pulburon. Yun yung mga nanghihingi. Sino? Sila Jober Laurio. Yung mga vlogger niyang mga tanga, yung mga tangang mga pangit. Pangit na tanga pa, double whammy. O ang nangihingi kay Pangulong Duterte, yung mga kritiko lang ni Pangulong Duterte, itong kay Bongbong Marcos. Sino nangihingi? Taong bayan, Pilipino. Bakit mo nasabing Pilipino, Boss Dada? Ano ka ba? -9 yung trust rating ni Bongbong Marcos. Wala siyang nagawa na kahit na anong significant na masasabi mo, legacy niya. Ang legacy nga nila, mali-maliit ang pera eh. Mali-maliit ang pera na ninanakaw di umano ng grupo nila. O kay Pangulong Duterte, 87% ang kanyang approval and trust rating noon. 87%. Hihingan nyo ng medical bulletin ng mayroong 87% na approval and trust rating. Ibig sabihin, hindi issue sa mga Pilipino noong panahon niya kung yung healthy ba siya or hindi. Bakit? The fact na meron kang 87% approval and trust rating, ibig sabihin po noon, you are doing well as a president. The people trusts you, the people love what you're doing. So, kay may cancer ka, kay pilay ka, wala kang tulog, wala silang pakialam, you get the job done. PRRD gets the job done. Yun eh. So, significant ba na magpakita si Pangulong Duterte ng kanyang medical bulletin? Kung sakali nga nung panahon ni Pangulong Duterte may sakit siya at gagamitin yung sakit niya para patalsikin siya, ayaw ng tao eh. Papayag ang mga tao na meron siyang sakit kahit na may sakit siya maging presidente siya. Bakit? Walang droga, walang korupsyon. Ang daming mga programang naipatupad. Build program, beautification sa Pilipinas, tanggal yung laglag bala, humaba ang lisensya, humaba ang validity ng passport. Diba? Nawala ang red tape. At kung ano-ano pa. So regardless, may sakit si Pangulong Duterte during the time of his presidency, maganda ang nangyari sa bayang Pilipinas. Ngayon, iniisip ng tao, may sakit talaga ito. Bakit? Walang nangyayari sa Pilipinas eh. So kung may sakit ito, bakit hindi na lang ito umuwi ng bahay nila at magpagamot na lang? Kasi sa tindi ng walang pangyayaring mabuti sa bayang Pilipinas, kung may sakit pa ito, mamili na siya, magpahinga o magtrabaho sa bayang Pilipinas. At alam na mga Pilipino na wala na siyang capability na ayusin pa yung problemang sinimulan nila. Yung problemang sila din ang may gawa, wala. Kaya nga, naghahanap na yung mga tao ng paraan para itong si Bongbong ma-disqualify na bilang presidente. Oo, bakit siya gustong ma-disqualify bilang presidente? Nino, ng mga kritiko? Hindi, ng mga Pilipino. Bakit? -9 ang kanyang approval and trust rating. Ang taas-taas na ng presyo ng bilihin. Ang taas-taas na ng presyo ng gasolina, wala pa rin siyang nagagawa. So yun yung difference, no? Malaking pagkakaiba yung panahon ni Pangulong Duterte na hindi siya nagpakita. Kasi alam naman ni Pangulong Duterte na hinihingan siya ng medical record dahil lang gusto lang siyang ipahiya at dahil lang gusto lang sabihin na wag na siya, tama na siya. Hindi na siya dapat maging presidente ng Pilipinas. Gusto lang talaga siyang patalsikin. Gusto siyang patalsikin kasi nga hindi sila makapagnakaw. Gusto siyang patalsikin kasi nga ang daming mga kurakot, mga drug lord ang hindi maka-operate dahil sa kanya. Kaya gusto siyang tanggalin. Dito kay Bongbong Marcos, kaya gusto siyang ipatanggal ng majority ng mga Pilipino. -9 ang kanyang approval and trust rating si Pangulong Duterte at 87. Kaya gustong kanain at patanggal si Bongbong Marcos sa pwesto kasi wala siya talagang nagagawa. Since 2022 hanggang ngayon, puro politika. 4 na taon na ang nakakalipas, mga bossing, pero wala pa ring silbi. Wala pa ring pagbabago. Actually, nagbago. Yung dating magandang ginawa ni Pangulo, pinapangit niya. So if merong man change, sabi nga bagong Pilipinas, yes, it really changed the Philippines. Oo, kasi from the Philippines na in-establish ni Pangulong Duterte during his time, panahon niya ng bagong Pilipinas, puta nilugmok niya.
Oo, change for the worse, hindi change for the better, mga bossing, ang nangyayari sa bayang Pilipinas. That is why the Filipino people are requesting, the Filipino people are asking for him to disclose whether may capacity ka pa ba to lead the country, because for the past 4 years, walang nangyari sa bayang Pilipinas. Are you sick? If you are sick, then I think you should just focus on your health and well-being and stop dragging this country to hell. Yun lang naman yun. So yun yung diferensya. O kasi si Claire Castro pakita pa siya ng pakita ng mga video ni Pangulong Duterte. Hindi yun ang problema dito. Ang problema dito, BBM negative 9 trust rating. Pangulong Duterte positive 87. So that's the big difference. Yung medical certificate na hinihingi kay Pangulong Duterte is just for him to be ousted. To be ousted dahil hindi makapagnakaw yung mga magnanakaw. Yung kay Bongbong Marcos naman, nagre-request ang masang Pilipino ng medical certificate sa kanya to know kung kaya niya ba yung trabaho, because 4 na taon na wala pa siyang nagagawa. That's the whole point. Bobo Sinasabi ko sa inyo ganyan magpaliwanag. O tangin na, hamon kayo ng hamon ng debate, ang tatangan nyo naman. Ngayon, simulan na natin mga bossing sa issue na dito pa rin sa impeachment ni VP Sara. May nakalap tayong video, mga bossing, ha. Iano natin, pakita natin. May nakalap tayong video. Sagot nila doon sa painting. Yan. Ang galing-galing. Ang galing pala talaga ng abogado ni Madriaga. Utangin na, palagay ko huli na si Madriaga na magiging kliyente mo sa sobrang bobo mo. Eto, kasi nga, kung balikan natin yung istorya dyan, ha. Nagpipresent yung bobong si Madriaga na kidnapper na bar flanker na inutil na sinungaling. Nag-present siya. So sabi, yan po yung nasa likod ni Inday Sara, yan po yung painting na binigay ko. Yan po yung painting na binigay ko. So meron siyang picture ni Inday Sara na may painting sa likod at kinlaim niya na siya ang nagbigay ng painting na yun. Walang kakurap-kurap, walang kagangatal-ngatal, walang kagatal-gatal, walang kangatog-ngatog. Sinabi niya, yun yung picture na ibinigay ko. On record yan, naka-video yan. Tingnan mo kung gaano yan papasinungalingan, kung paano ititwist yan ng abogado niyan, tanga. Tingnan ninyo, ha. Pakinggan ninyo kung paano niya ititwist, ha. Eto na. Alright. Puntahan po natin yung mga annexes na lumabas. So there was a photo of a Zoom meeting. There was a video nung nagpalitan po sila ng flags. Was that in Matnog. Matnog. And there was a happy birthday. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Maliit lang Medyo maliit lang yung video. Diyan kasi pahaba. Ewan ko sa bilyonaryo, ba't ganito? Parang ogag. But anyways, diyan sa may gitna, yung maliit na ka-green, nakikita nyo dyan si Inday Sara. Meron siyang picture dyan, tapos sa likod, merong painting. Tingnan nyo, ha. Sige, diretso. I'll just, ito pong muna. Ito pong Zoom meeting na to, medyo naging controversial ngayong araw na ito dahil yung painting behind the VP. Let's stick to the Zoom meeting if we can pause that. Ramil Madriaga had claimed na yan yung inirigalo niya. Yeah. Supposed to be kay VP Sara. Pero may lumabas pong balita na yung artist was saying that that's not true. Okay. Hindi ho ba? Kasi sabi niya, pinagawa ko pa yan sa, tama ba? Laguna ba? No, si Ramil was saying nagawa ng scholar niya sa Laguna. Exactly. Sabi niya, yun yung kwento niya. Nakita niya yung picture, nakita niya yung sa likod. Ayan, yung painting na yan. Close kami ni VP Sara. Why? Ako kasi nagbigay ng painting na yan yung painting na yan, pinagawa ko yan sa isang, marami kasi akong mga scholar ngayon meron akong isang scholar, talented siya. Kompleto yung kwento niya Doon sa habang tinuturo niya, talented yung scholar ko na yun sa Laguna, magaling mag-drawing. So, pinaint niya ito. Nung pinaint niya ito, yan, binigay ko yan kay BP Sara. Kinuha pa nga yan ng PSG. So detalyado, di ba? Hindi niya nakakalimutan yung detalye. Detalyado yung pagkakakwento niya. Anong sasabihin ng abogado? And then the artist was saying, that Gawa is, ko yan. aking gawa yan. Was he lying? Or what happened there? If the artist already came out and said, that did not come from Ang tanong is, was he lying? Was he lying? Question is, was he lying? The answer is yes. Why? He claimed that painting is yung gift niya kay Inday Sara. That painting, walang kagatol-gatol, tinuro niya that painting. Akin yan, binigay ko sa kanya, kaya tamo nakasabit pa. Ibig sabihin, ganun kami ka-close.
So nagsisinungaling ba si Madriaga during that time? Para sa akin, oo, why? Lumabas yung artist no, that was mine. Binigay ko yan sa kanya noong 2021 while she was still a mayor. And hindi ako taga Laguna at hindi rin ako scholar ng isang kidnapper. We are more than able. Kaya ko nga bilhin yung kaluluwa ng buwaka ng inang kidnapper na yan Because I'm a Gaisano Lee. Our family is prominent. Marami kaming pera, mayaman kami. Hindi ako kailangan pag-aralin ng kahit sino mang magnanakaw o kidnapper, kriminal, sinungaling. So, sinabi mismo under oath ng putargis na Madriaga, yan yun, akin yan. Ilumabas yung yung totoong nagbigay. O ano na ngayon ang twist? Ramil Madriaga. Well, narinig ko yun after nung house, no? May nag-post sa Instagram, then sa Twitter. Then we check kay Ramil, no? He's not lying, no? He's not lying. Tangin na nga, abogado na to. Pucha yan. Sabi ko nga sa inyo, kung ganito nakapalibot kay Madriaga, talagang magigisinungaling si Madriaga. Mantakin mo sabihin ng abogado niya, hindi ka nagsisinungaling. Magaling ka. Mananalo ka. Anak na tinapay. Naiintindihan ko naman na kliyente mo yan, kailangan mong ipagtanggol. Pero pucha naman, hindi naman tanga mga Pilipino. Hindi naman bobo mga Pilipino. Sinabi ni Ramil Madriaga doon, under oath recorded, nakaano pa yan nakasulat pa yan sa record ng Congress na ako nagbigay niyan, yan, yung picture na yan. Yan. Ganun siya So, ibig sabihin, kung may nag-claim na akin yan, tapos kiniklaim ni Madriaga na kanya, tapos nung naglabas sila ng picture, yung picture ni Madriaga, ibang-iba naman doon sa nakalagay sa likod ni Inday Sara. Nagsisinungaling si Madriaga. Kasi ang pinag-uusapan dito yung painting na nasa likod ni Inday Sara. Hindi nga kay Madriaga yung sinasabi niya na kanya. So, ibig sabihin nagsisinungaling si Madriaga. Ano sinasabi mo hindi nagsisinungaling si Madriaga? Yung tangina ng mga abogado na to. Huwag niyo kukunin ng abogado to, matatalo kayo. Kaya niyan lokohin niyang reporter, kaya niyan lokohin kahit sino. Pero pag haharap sa huwes, ito, sabi ko sa inyo, sa liig ang tama nito. Sa Zoom meeting na yan, nakita niya yan, nasa likod ni BP Sara. Sa Zoom meeting na yan, iba yung mga reflection ng light. Sabi niya sa akin, yan, yung paint. Biglang nagkaroon pa ng mga reflection ng light. Presentation nyo yan Ang tagal nyong pinlano yan. Nakakulong yan si Ramil Madriaga. Wala naman yan capacity to create a presentation or a PowerPoint presentation to be presented diyan sa Congress. Kayo gumawa niyan. Yung testimonya niya, siya rin ang gumawa niya. Yung tinuro niya na akin yan, siya rin ang gumawa nun. So, paano hindi siya nagsisinungaling dun? Painting na yan, ako nagregalo niyan. Bakit niya sinabi yon? Because nagregalo siya ng ganong painting. Tarantado. Bobo. Gago. Ang ina mo, satanas. Yang painting na yan, tinan nyo yung wordplay Yang painting na yan, ako ang nagregalo niyan. Versus, yang painting na yan, may kaparehas akong binigay na ganyan. Malaki ang pagkakaiba nun, sir. Sabi ni Madriaga sa hearing, yung painting na yan, ako ang nagregalo sa kanya niyan. Kompleto pa siya ng detalye. Scholar ko, Laguna, talented, fine arts, dinrawing niya yan. Binigay ko yan kay Inday Sara, kinuha pa yan ng PSG sa akin. Kompleto Wala siyang sinabi doon na yung painting na yan, meron akong kaparehas na painting na ipinagawa na kinuha niya sa akin. Ganyan-ganyan. Pero hindi yan. Ganyan-ganyan, halos parehas, mga 70%, 50%, magkaparehas, pero hindi yan. Pero meron akong ibinigay sa kanya. Asan yung picture? Wala. Ang ina nyo, huli kayo. Bobo nyo. Inan mga inutil. Meron akong binigay na ganung painting. Hindi yun ang sinabi niya. Ang sinabi niya, yung painting na yan, ako nagbigay niyan. So, ibig sabihin, eksakto kung ano yung nasa likod ni Inday Sara, siya nagbigay nun ayon sa testimonya niya, tapos sasabihin nyo, hindi. Ang ibig niya sabihin, meron siyang painting na ganun na binigay kay Inday Sara, puta, labo. Di naman kami tanga Di naman kami bobo katulad ninyo, katulad ng mga loyalistang tanga Hindi naman kami inutil. Sabi ko nga sa inyo, this is just one. Pag tinignan nyo yung mga cheque, putangina. Yung mga cheque nagkalat ngayon sa social media, pucha, yung pinirisinta ni Madriaga as annexes, walang barcode. Tapos ang matindi, yung land bank branch, puta, non-existent.
Walang ganong branch ang land bank dyan sa Quezon City Circle doon sa Housing Authority. Wala. Yung land bank nandoon sa may Visayas Avenue sa may Department of Agrarian Reform sa may DAR. Nandoon ang land bank, wala doon sa DHSUD. So doon pa lang nagsisinungaling. Paano nyo na naman i-claim yan? Na yung mga cheque na pinakita na picture, putang ina, iba sa mga managers check ng land bank. Ano yun specific? Pag land bank dito, iba? Putay standard ang printing niyan, mga tanga. Hindi lang piniprint basta-basta yan sa printer, yung mga ano na yan, yung mga cheque na yan, may mga numero yan. May mga barcode yan, may mga pagkakakilanlan yan. At kapag na-issue sa'yo yung cheque na yan, naka-engrave dyan sa cheque na yan, yung account number mo, yung bank account mo. Hindi yan basta papel lang na, ay puta, gusto ko mag-print ng cheque, tas lalagyan ko ng presyo, tas i-encash ko sa land bank. Gago. Mismong bangko ang nag-i-issue niyan at standard dyan. Yung BPI sa Ortigas at saka BPI sa Paranaque, yung pag humiling ka ng checkbook niyan, magkaparehas yan, makikita mo lang iba yung branch. Ang ina ninyo. Lahat ng design yan, pati font, pare-parehas yan. Meron lang mga nagbabago lang yan doon sa mga sa mga nakasulat doon sa cheque, lalong-lalo na sa presyo, yung magkano yung cheque, kasi may mga tao na gumagamit ng ng printer. Para nilalagay nila yung presyo nung magkano yung cheque, kasi usually sinusulatan blanco kasi yan eh. Tangina nyo, ginagawa nyo tanga kayo yung mga Pilipino eh. Pucha yan. Oo, hindi majority ng mga Pilipino, 70% ng mga Pilipino hindi nakapag-aral, pero hindi naman sila mangmang. Hindi naman sila bobo, hindi naman sila ignorante, hindi naman sila taga-bundok para itrato nyo ng ganyan. Kay BP Sara, he asked the scholars yung marunong mag-drawing sa Laguna na mag-drawing, gumawa ng ganon. Paano nangyari yon? Sa isang pag-uusap nila, may isined na... Tangina, may nadagdagdan kwento. Nung una, ang kwento ni Madriaga, yung picture na yan, ginawa ng scholar ko, tapos niregalo ko kay Inday Sara. Yun lang istorya niya ngayon, meron ng bago. Meron ng bago, oo. Ano yung bagong istorya? Sige, ulitin. Paano nangyari yon? Sa isang pag-uusap nila, may isined na photo si BP Sara sa kanya. Ang sabi niya, nakwento niya kasi may isang magaling mag-drawing dun sa Laguna. Nag-send si Sara ng photo. Ang sabi niya, ang binanggit sa kasama ko is make this an inspiration. Inang galing, no? So, ganun sila. Ina talaga, sabi ko. Gago na lang talaga maniniwala dito. Eh. So, buhayin natin yung istoryang ginagawa nitong bobong abobogado na to. Gawin natin yung istorya. So ngayon, nag-uusap si Inday Sara. Tsaka siya, hello Ramil. Kamusta ka na Ramil? Ito ma'am, okay lang. Oy, alam mo ba ma'am, meron akong magaling na artist, meron akong magaling na scholar dyan sa Laguna. Galing nun. Out of the blue, mapag-uusapan nyo, may magaling kang scholar. Ganun ba? May magaling kang scholar? Sige. Kung may magaling kang scholar, meron akong isisend sa yung picture, gayahin niya. Gayahin niya kasi gustong-gusto ko tong painting na to eh. Kaya gusto ko gayahin niya tong painting na to. Anak ng tinapay na yan, Sige. Pakinggan pa natin, tas i-relieve natin o natin yung istorya niya. Okay. So, Tuwa siya, kala niya naniniwala yung reporter eh. binigay ni Ramil sa artist yun, nag-drawing yung, dati bata pa yun eh, nag-drawing yung babae sa Laguna ng 2 painting. Isa kay BP Sara, isa para kay Ramil. Yung para kay BP Sara, kinuha pa ng PSG yun. So, nasan yun? Meron bang picture si Ramil Madriaga na isinabit ni Inday Sara yung painting na yun? May picture ba siya nung kinuha ng PSG? Meron ba siyang maipipresentang usapan nila or kahit text message na sinend ni Inday Sara yung picture ng painting na yun para ipagaya? Meron bang ganun? Kasi kung meron, pinakita nyo na sana. Hindi sana kayo nagpapaliwanag ng ganyan. Hindi nyo na siguro kailangan gumawa ng istorya kung meron kayong ito kasi yung text message, tinan nyo, i-flash nyo sa screen. Sabi sa text message na yan, Ramil, may magaling ka palang artist. Ito yung painting na favorite ko. Baka pwede gawan mo pa akong 2. Pero the fact na wala kayong pinapakitang ganun, ibig sabihin, katang isip nyo lang yan. Hindi nyo kailangan gumawa ng istorya kung meron kayong ebidensya na hawak. Pero malamang sa malamang wala. Kasi hearsay na naman yan. Kwento mo yan, magaling ka dyan. So ako si Inday Sara, gustong gusto ko tong painting na to.
magpapagawa ko sa ibang tao. Ibinigay ito sa akin ng isang artist dito sa Davao. Why not? Kung gusto ko itong painting na ito, kakausapin ko yung gumawa. Kaya mo pa bang gumawa ng dalawa pa nito? Kasi gusto ko talaga nito eh. Kasi gusto ko ilagay sa kama ko, sa ibabaw ng kama ko, sa CR, sa kisame. Pwede mo pa ba akong gawan? Siyempre, ako yung artist, sasabihin ko na, actually, hindi kasi isa lang talaga yan. Gusto mo, kopyahin mo na lang. I-reprint mo na lang, picturean mo, tas i-print mo na lang. Gusto mo ba talaga ako mismo gumawa? Oo, kasi gusto ko nga to eh. O sige, tatry ko, gawin ko ulit yan. Kasi usually yung mga artist, pag gumawa naman sila ng art, ano naman yan eh, talagang one of one yan, one of a kind. Kung ano yung inspiration nila that time, yun yung gagawa nung painting. So, hindi na nila kayang gawin ulit yun. Pero, syempre, kaya na nilang kopyahin yun kung may kopyahan sila. But kung pagbabasihan lang yung inspiration, syempre kung ano yung inspiration niya during the time na dinodrawing niya, yun yung magmamanifest doon sa painting na yun. But again, Inday Sara can always request for a Davaoeña gifter to create more replicas of yung at least kung replica man yung mga iba na niyang mga paintings, isa lang ang gumawa. So, pa rin, walang problema. Hindi ba? So, masasabi mo pa rin na itong painting na to is done by this artist. Oh, this painting is also done by this artist. Alam mo yun, yung parang Picasso. This is a Picasso. This is a Michelangelo. Hindi ba? Ganun dapat. Pero yung putya gusto ko nitong picture na to, Ramil, pwede mo ba akong pagawa nitong picture na to? Ba't kay Ramil pa siya lalapit kung gusto niya ng replika? Nakita nyo naman yung kay Ramil, ang layo. O ako, mas naniniwala ako na nakita niya ni Ramil Madriaga yung painting na yan sa likod ni Inday Sara at sa sobrang obsessed niya kay Inday Sara, nagpagawa siya ng parehas na painting. Nagpagawa siya, kinuha niya yon tapos sinend niya dun sa artist na kilala niya siguro, baka lang yan, nagdo-drawing lang sa dingding ng squatters area yan. Oh, putang ina niyan, hindi naman marunong. So gumawa din ng halos kaparehas nun. O siguro, ihahang ni Ramil Madriaga din sa likod niya, gusto niyang gayahin si Inday Sara, or baka isa yung part ng scam niya, sabihin niya na, tingnan niyo, parehas kami ng painting ni Inday Sara. Meron si Inday Sara, ito yung meeting namin, meron siya. Meron din ako, binigay niya sa akin yan. Ganon kami ka-close. Para makakuha siya ng pera, kasi nga, siya nag-organize siya ng grupo na kay Inday Sara eh. Ito yung mga ginagawa ni Francis Leo Marcos na pambubudol. Malamang ganun din ginagawa. Kriminal yan kidnapper yan. Lahat ng klaseng magagawa, mangingidnap nga ng bata yan para lang magkapera. Yung pa kayang gumawa ka ng painting na kaparehas kay Inday Sara para mabudol mo yung mga campaign funders na ako pondohan nyo kasi close kami ni Inday Sara. May kilala akong ganyan, malapit kay Pangulong Duterte, na ginagamit si Pangulong Duterte para makakuha ng pondo para sa mga events niya. May kilala akong ganyan. Soon, i-expose ko yan soon. But sa ngayon, mga bossing, dito muna tayo. Malamang sa malamang, ganun yung istoryang nagawa ko. Mas yung accurate yung kaysa sinasabi nito. Di ba? So nagpagawa daw si Inday Sara. Putangin ang galing. Kinuha pa ng PSG yon. So, during the Zoom meeting, I think yung Zoom meeting 2021 pa yan, bago mag-election yan. Tapos nung pinapakita namin yung mga photo sa Easy Pilipinas Facebook, nakita niya yan, ako nagbigay niyan. Because he was very sure, kasi nagbigay talaga siya ng ganong painting. Di ganun, magkaiba Ang layo Ang layo. Kaya nyo pinakita yung painting na yon, kaya niya, ang purpose niya, pinakita niya yung Zoom meeting na yon, na nandoon siya, the purpose is, para mapatunayan niya yung closeness nila ni Inday Sara. I gifted that painting to her. Ako nagregalo niya sa kanya, sinabit niya sa kanyang wall. Therefore, hindi totoo na hindi niya ako kilala. It turned out, hindi pala yun yung picture. Ni walang picture si Inday Sara silang maipapakita na yung mismo, eksakto, 100%, na yung painting na ganyan, yung pangit, yung mukhang knock-off, bootleg na na painting, nakasabit sa likod ni Inday Sara, walang ganun. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Ramil Madriaga. Biglang nadagdagan na yung istorya nyo. May istorya siyang maayos nun. Tapos ngayon, nung nabisto, biglang nadagdagan yung istorya. Putanginan yan. Ano yun? Nag-a-adjust? Ano yun? Auto-adjust yung testimonya? Open-ended? Ganun yun? Parang pelikula? Inan nyo, fuck you.
Hindi nyo kami maloloko. Whether it is poor imitation or imitation, hindi ko masasagot yan. Nung for imitation, gago imitation yun. Tangina, mayroong painting si Inday Sara, nakita ni Madriaga, kaya kinuha niya yung picture nun, tapos pinagawa niya sa kung kanino man Poncio Pilato. Oo, para isabit din sa opisina niya at masabi na parehas kami ng painting ni Inday Sara, ganyan kami ka-close. Ulol. Ginagamit niya sa pang-i-scam niya. Kaya nga niya yan ginamit dyan sa Congress kasi nga yun yung ginagamit niya sa pang-i-scam niya. Nagsasasabi mo. Basta ganun-ganun yung konsepto ng painting. Babaeng walang muka, merong yelo sa Nakatingin likod, nakatingin sa side, Filipiniana, color green, and combination of orange. So, nagpagawa siya ng dalawang painting. Kinuha ng PSG yung isa, and presumably, Nga yan yung kwento niya eh. Hindi yan yung kwento niya, palad eh. Itong palad ko dapat dumadapo sa mukha mo to eh. Hindi yan ang kwento niya. Ang kwento niya, siya nagbigay ng painting na yan. Wala siyang kwento doon na meron ako. Ginawa yung painting na yan ng artist ko. Ng scholar ko. Yun yung kwento niya. Binabago mo eh. Gago ka ba? Mong baguhin. Sinasabi mo ngayon na ang ibig sabihin ni Ramil Madriaga, nagpagawa ako ng dalawang painting na ganyan. Yung isa binigay ko kay Inday Sara. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi ni Madriaga, meron yung painting na yan, akin yan, ginawa yan ng ko. Ginawa yan ng artist ko. Yun ang pagkakasabi niya sa Congress. Ba't binabago mo? Kung yan naman pala yung totoong istorya, may dalawang painting na pinagawa, kung yan naman pala, di sana yan yung sinabi niya under oath, nakalagay sana yan dun sa kanyang affidavit. Hindi. Utang na niloloko mo kami, palad eh. Pucha, siguro panay ang Mariang palad mo. Bobo ang putragis na yun. Hindi mo kami maluloko, palad. Tangina, abogado ka, hindi ako abogado. Sabi ko sa'yo, elementary lang tinapos ko. Pero hindi mo ako maluloko, hindi mo ako magagawan, tanga ka. Kung si Madriaga, naloloko ka, putsang ina, ibahin mo kami. Napakabobo mo naman para maniwala ka sa kwento ni Madriaga, abogado ka pa naman. binigay kay BP Sara. That's why when nagsusum sila, alam niya yun yung niregalo niya. Now, somebody is claiming na hindi ako may gawa niyan. Hindi namin kailangan awayin yung taong nagsasabi na painting niya talaga, genuine niya yan. Hindi nyo talaga kailangang awayin kasi hindi nyo painting yung painting niya, yung gago ka ba? Gago ka ba? Ikaw na rin mismo dito, umamin ka na na hindi yun yung painting na iniregalo ni Madriaga kung meron man eh. Yung painting na yun, hindi kanya, ba't niya kiniklaim na kanya? So nagsisinungaling kliyente mo. Nagsisinungaling ka rin dahil dinadagdagan mo yung kwento ng kliyente mo just to justify yung kanyang pagsisinungaling. But it doesn't change the fact na nagsinungaling siya under oath sa Congress at sinabi na yan yung painting ko. Tapos ngayon, ang paliwanag mo, hindi, ganito kasi yan. Meron siyang artist, si Inday Sara, humaba na istorya eh. Nag-send sa kanya ng picture, tapos sabi, gayahin mo nga yan. Gayahin mo yan, tapos ibigay mo sa akin. Di ibig sabihin, kung gayahin mo yan, ibigay mo sa akin, ibig sabihin, hiningi ni Inday yun, hindi niya binigay. Hiningi ni Inday sa kanya, inutos ni Inday sa kanya para ipagawa. Therefore, order ni Inday yun. Hindi yun, request ni Inday yun. Inabot lang ni Madriaga. So, ibig sabihin, dineliver lang ni Madriaga kung ano yung gusto ni Inday. Hindi, niregalo ko yan sa kanya. Yun nasabi niya eh, niregalo ko yan eh. So, ngayon, ang kwento, dalawang painting, yung isa sa kanya, yung isa kay Inday. Tangina, kwang. Bobo nyo, hindi kayo mananalo sa amin, maniwala kayo. Ang sinasabi lang namin, nagpagawa si BP Sara, pinagaya niya yung painting. Hindi nyo sinabing ganun. Ang sinasabi lang namin, nagpagawa si Inday Sara, gago. Hindi sinabi ni Madriaga yun sa Congress. Ikaw na lang nagsasabi dyan dahil bistado na kayo. Ulol. Utangina mo, sinungaling, pangit. Hindi totoo. Wala. Dapat to, ma-disbar to. Tangina, daming bobong abogado. Andiyan dyan si Robredo, ikaw, si Larry Gadon. Sabagay si Larry Gadon, hindi na abogado. Si Claire Castro, putangin nyo, magtayo kayo ng law firm. Dahil pag nagtayo kayo ng law firm, ilagay nyo ron, bobo, tanga, law firm, gano'n. Ina itong mga to, no? Nagpa-interview pa. Alam mo, mas mabuti na lang sana kung nanahimik kayo eh. Pero yung, on live TV, on mainstream media, kung ako si Cheryl ko, sino ba yan? Si Pinky Web, tangina, binaboy ko to. Bababuyin ko to kung ako yun. Ganun. Ba't hindi yun yung sinabi ni Madriaga doon? Bakit iba yung pagkakakwento ni Madriaga? Sa amin ni Madriaga, yan yun. So, nalito lang siya. So, ilan pa sa kanyang mga testimonya yung nalito lang siya? Ilan pa sa kanyang testimonya yung mali?
Ilan sa testimonya niya yung kasinungalingan kung nagsinungaling siya dito? Kung ako, gaganunin ko yan. Putang ina, sabi ko siya, malalagas ang ipin nito sa kaba eh. Anong law firm kaya nito? Pucha, kailangan yung law firm nito, tandaan ninyo, huwag kayong lalapit doon, matatalo kayo. Yun na yun. But if that is the story, nagkamali po si Ramil Madriaga. Would you submit to that Well, kung when he said makikita that was the namin, painting? kung makikita namin yung genuine painting sa likod ni BP Sara, at talagang makukompare namin dun sa hawak ni Ramil, dun sa Laguna, na magkaiba, then we will submit. Na siguro, Gago, di mo alam na magkaiba yun. Ikaw na nga nagsabi. Ikaw na nagsabi na hindi yun eh. Tapos ngayon, kailangan nyo pa ikumpara. Tangina nyo. Wala na. Matibag tuloy. Wala na palad. Putsang ina, tapos na karir mo. gawa nung taga Davao yun. Pero sabi nga niya, may kopya siya ng painting na binigay niya si Sara. Akala niya yun. Kung hindi yun yung Hindi niya sinabing akala. Sigurado siya, sure na sure siya. Kaya nga, kung gagamitin mo yung salitang akala, ilan pa dito sa mga testimonya ni Madriaga yung akala niya totoo? Na akala niya nangyari, pero hindi naman. Ilan? Oh, so credibility-wise, do you think? Ako, judge, maniniwala ako dyan. Kung ako senator judge, putang ina, i-entertain ko yung gawa-gawang istorya ng isang kriminal. Kung ako congressman dyan sa Committee on Justice, kung talagang patas sila, which is alam naman natin hindi, kung talagang patas sila, dito pa lang sa nangyari na ito, tatanggalin ko na yung testimonya ni Madriaga. Alisin na natin yan. Putang ina, mapapahamak yung kaso natin dyan. Sinungaling yan. Bakit? Kasi kahit nga meron kang 10 ebidensya na tama, isa lang doon sa ebidensya mo, yung pang-11, pineke mo, tangina lahat ng ebidensya mo, hindi na yan, hindi na accurate yan. Kasi sinungaling ka. Ganun yun, ganun po ang patakaran sa korte. Kaya nga dyan sa korte, siraan ng kredibilidad eh. Pag tumayo ka dyan sa witness stand, sisirain ang kredibilidad mo eh. Ilalabas lahat ng baho mo para masira ang kredibilidad mo na sinungaling kang tao. Ipapakita nila na na may tendency ka na magsinungaling. So, pwedeng pag nagsasalita ka rito, puro kasinungalingan lang at sayang ang airtime. Ganun dito. Tanginan yan. Kung ako Congress, tapos na to. Si Madriaga, we conclude that Madriaga is lying. Ibalik na yan sa kulong ang putang ina niyan. Wag nang isama yung Madriaga na yan sa impeachment. Oo, kasi masisira lang yung impeachment. Hindi pa mai-impeach si Inday Sara dahil dyan. Kung ako ganun eh. nabit sa likod, hindi namin i-argue kung yun talaga yung original nung sa Davao. Ang sinasabi lang namin, meron siyang binigay similar sa ganung painting. But, alright. Kung meron talaga siyang binigay na similar painting, you just have to show pictures na nakakabit yun kay Inday Sara. Baka kung nagbigay siya, tinapon ni Inday. Putang ina, ang pangit eh. Baka pinambalot niya ng tinapa. O ibalot mo yung tinapa. O putang ina, itapon mo yan, ang pangit. Puta, baka bangungutin pa ako dyan.